Hello mga mamshi. Hello mga mamshi. Ito uli si Shinri. Magluluto po ako ngayon ng sinigang na isda sa miso. Nakabili ho kasi ako ng scrap. Scrap na isda. Ito siya. Ang ating scrap na isda. Isisigang natin siya sa miso. Ayan, scrap lang siya, 'di ba? Murang-mura kasi, kaya bumili na ako pang sabaw-sabaw. So, ito ang ingredient na ilalagay ko. Sibuyas, kamatis, at saka naghiwa po ako ng konting luya kasi para mawala yung konting lansa. Though hindi naman malansa yung isda, tingin ko. Meron tayong labanos, hiniwa ko na rin siya. Tapos, yung ating gabi, ayan, hiniwa ko na rin. Ang ating okra. At habang nagpapakulo tayo, tsaka ako maghihimay ng kangkong. At ito po yung ating miso. Okay? Initin na po natin yung kawali, yung ating kaldero. Init na tayo ng kaldero. Ayan. Lagyan natin siya ng konting mantika. Diba? Ang aga ko kasi lumabas. Naghanap-hanap ng mura. Hanap tayo ng sale. So, mukhang mainit na si mantika. Ilagay na po natin yung ating sibuyas. Isusunod ko na rin itong ating luya. Sunod na din natin si kamatis. Iniwa-hiwa ko na siya para humabilis tayo. So, matatagalan pa rin siguro dahil pakukuluan natin yung tubig. Ayan. Ganito ho ang miso sa Japan. Kung wala akong miso ng Pilipinas, mas masarap sana kung miso ng Pilipinas. Pero, dahil nga, sa gusto mo lang kumain, ayan, lalagyan na natin siya ng miso. Natin siya lagyan ng tubig. Dissolve lang natin yung miso. Tapos ayan, lagyan natin uli ng tubig. Hindi ko nilalagay muna yung isda kasi yung isda, kung malambot siya, baka madurog. Ayan, hayaan muna natin siyang kumulo-kulo dyan. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, samahan nyo akong maghimay ng kangkong. Ng kangkong. Samahan nyo akong maghimay ng kangkong. Diba? Yung mahal ng kangkong dito, sa ating magkano lang. Pero sa kagustuhan mong kumain, kahit mahal, buy. Buy ka. Hugasan ko ho muna si kangkong ha.
ho kasi, nakagawian ko na ang gulay, kahit ano siyang gulay, bago ko siya hiwain, hinuhugasan ko ho muna. At saka ko siya hihiwain para ho hindi mawala yung sustansya. Kaya, ayan. Ngayon lang tayo naghuhugas. Magtataka kayo bakit ko binubukod ito. Kasi ho, igigisa ko yan mamaya. Igigisa ko pa yan mamaya. Gagawin ko siyang kangkong ginisang kangkong. O, diba? May gulay pa ulit. Yan. Papakulo tayo pinapakulo pa natin siya. Late ang aming lunch ngayon kasi nga namalengke kami. Pero ganun pa man, matitikman natin yung masarap na pagkain. Yan. O, diba? Yung kangkong kong mahal, marami siyang recipe magagawa. Ganun talaga. Tipid-tipid. Diskarte. Yan. So, ayan na ang ating kangkong. Ito namang ating natirang dulo ng kangkong. Hiwain lang natin yung dulo. Tapos, hiwain ko lang siya ng ganyan. Mamaya, igigisa ko siya sa konting giniling. At saka lagyan ko siya ng konting bagoong. O, diba? Ang sarap. Yan. Ayan. Ayan na yung stem ng kangkong. O, diba? Panibagong recipe yan. Para lang siyang appetizer. Yan. Gigisa natin siya mamaya. Yan. O, diba? Walang pinakawalan sa kangkong. Yan. Kumukulo na yung ating sabaw. So, pwede na natin ilagay yung ating gabi. Ilalagay natin yung matitigas. Yung uunahin natin siya. Yan. Hulog na natin. Susunod ko na rin yung ating labanos. Diba? Parang aapaw siya. Hindi ko pa rin inilalagay ang isda. Kasi nga, ano pa natin siya. Tanggalin natin yung mga bula-bula. Yan lang natin siya pumulo-ulo dyan. Tapos, ang gagawin natin ay habang ganyan, kulo-kulo lang naman, lulutuin natin itong stem ng talong. Pitpit ako ng bawang. Pinukulo na siya. Diba? Tanggalin natin yung tanggalin natin yung mga bula-bula.
Tapos, kumukulo na siyang ganyan. Diba, kumukulo na. Wala pala ako. Ito, may natira akong sinigang sa sampalok. Ilagay natin. Sayang naman. Yan. At saka ko ngayon ilalagay ang ating scrap na isda. Yan. O, diba? Kabili ako ng scrap na isda. Magkano lang siya? Hahaha. O, diba? Ayan. Hinihinaan ko lang yung apoy. Wala akong makitang ano. Magtutok pa ako, matatagalan. Maghihiwa na lang ako ng konting baboy. Kuha tayo ng baboy dito konti. Para lang may samit yung ating ano. Yung ating kangkong. Pinabayaan ko na kayo dyan, sorry. O, so eto, naghihiwa ako ng kaparanggot na ano, kaparanggot na baboy. Kasi, igigisa natin yung ano, yung tawag nun, yung dulo ng kangkong, igigisa natin siya para ano, para mapakinabangan at walang tapon, di ba? Ayan siya, bawang lang. Bawang at saka bagoong. Ayan. O, diba? Igigisa lang natin. Kasi sayang naman. So, eto na. Pinagpalit ko yung ating kalan. Eto na siya. Kumukulo na ang ating sinigang na isda. Ayan, ang isda. O, diba? Ano pa hinahanap nyo? O, para-paraan lang, mga lalabs. Ang mura-mura lang ng isdang nabili ko. Wala pang $1. Mas nagmahal pa ako dun sa mga gulay na binili ko. Mas mahal pa siya. Anyway, kaya nga, tikman natin ha. Ang sarap. Ang sarap talaga, promise. Ang sarap niya. Napakasarap. Ayan, tanggalin natin si bula ha. Tama lang yung kanyang alat doon sa miso. At saka yung natira ko nga sinigang, mix, tama lang.
Ilagyan ko lang siya ng konting betchin. Konting-konti lang. Hindi ako marami mag-betchin. Yan. Sorry. So, ngayon, kumukulo na siya uling ganyan. Ilagay na natin itong ating okra. Papatayin ko na rin yung apoy. At saka ko ilalagay ang ating kangkong. Nakapatay na ang apoy ha. Kasi maluluto naman siya. May mainit pa kasi eh. Kaya ako hinuhuli itong mga last na ito, yung mga dahon-dahon. Kasi maluluto na siya sa sabaw na tamang-tama lang. Na hindi lantang-lanta yung mga gulay. Kasi nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo doon sa mga unang video ko ng pagluluto, hindi ho ako nagluluto ng gulay ng malabsa. Gusto ko half cook lang siya. Yan. Gusto ko ang gulay half cook. Yung bang may nakakagat-kagat ako pag kinakain ko siya. Yan. So, ayan na siya. Wala na siyang apoy, di ba? Oh. Ayan na ang ating sinigang na isda. O, di ba? Tama lang. Tsaka ko ngayon ilalagay ang aking hinarvest na frozen. Yan. Last year ko pa ito hinarvest na mga sili. Pina-frozen ko siya. So, eto. Lagay na natin siya. Yan. So, tama lang. Tama lang na naluluto siya. Di ho ba? O, ayan. Tapos na tayo sa sinigang sa miso, mga lalabs. Harapin naman natin ito. Lagyan na natin ng mantika. Saling na kami apoy. Ilagay natin si bawang. Ang bango. Hininaan ko yung apoy. Lagyan natin ng bagoong. Diba? Bagoong slice. Kaya. At saka natin ilagay yung ating stem ng sitaw. Ayan. Diba napakinabangan? Walang tapon. Yung mga nakakain sa chowking na kangkong na may bagoong bayon. Diyan ko natutunan yun eh. Ayan. Ayan siya, yung stem ng kangkong. Diba? Hindi naluto siya, napakinabangan. Walang tapon, diba? Ngayon, lalagyan ko lang siya ng konting sesame oil. Yan. Yumminess. Paano mga lalag? Nakaluto na naman ako. Uulitin uli Guys, thank you for watching. This is again me, Shinri M. Have a good day.